Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay November 17, 2025, araw ng Lunes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 18, verse 35 hanggang 43. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, ang sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilalakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya't tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito po ang magandang halimbawa ng magandang klase ng panalangin. Yung panalangin na may kalakip na matinding pananalig. Dito, sa tingin ko, itong lalaking bulag ay mayroon ng ideya kung sino ang Mesiyas o kung sino ang tagapagligtas na darating. Kasi nung tinanong niya kung anong nangyayari at sinabi sa kanya na dumaraan si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya at sinabi niya kaagad na Jesus, anak ni David. Parang hindi naman nabanggit doon yung anak ni David. Si Jesus na taga Nazaret lang yung binanggit. Pero alam na niya kaagad na anak ni David. At kapag sinabi mong anak ni David, isa sa mga sa line ni David, isa sa kanila ay magiging Mesiyas o kaya Messiah o kaya tagapagligtas. At doon ay sumigaw siya na Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ngayon, mayroong mga nasa unahan na pilit siyang pinapatahimik. Sa ating panalangin, ganun din siguro na kung minsan maraming humahadlang sa atin para manalangin sa ating Panginoon.
ano kaya yung mga humahadlang sa atin para manalangin sa Diyos. Isa siguro sa malaking hadlang sa atin para manalangin sa Diyos ay yung talagang lagi tayong abala sa ating buhay. At ang madalas nating isipin ay mga kasiyahan lang sa mundo at hindi natin napapansin ang Panginoon. Yun siguro yung mga hadlang at ang akala natin nabubuhay tayo para sa sarili lamang natin, sa ating pamilya lamang at iyon lamang. At siguro kailangan din na merong magpakilala o magpaunawa na merong Diyos, tayo, siyang lumikha sa atin at ginawa tayo para sa Kanya. Siguro napakarami pang mga bagay na nagiging hadlang o balakid para tayo ay manawagan o manalangin sa ating Panginoon. At isang magandang halimbawa para mawala itong mga hadlang na ito ay kuminsan kung kailan tayo nagkakaproblema, naroon tayong matindi o masidhing pangangailangan tulad ng pagkakasakit, katulad ng bulag. Doon kahit anong balakid ay hindi natin ito pinapansin. Katulad din dito sa bulag na lalaki na talagang nilakasan pa niya ang kanyang boses para marinig siya. At ganun nga, dapat ang ating panalangin, dapat walang makakahadlang kahit sino man para manalangin tayo sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya araw-araw. Siguro minsan ang hadlang din ay mga katamaran o kaya talagang marami tayong mga dahilan. At ito yung magandang panawagan sa atin ng Panginoon sa mabuting balitang ito na tayo ay manalangin sa Kanya. At kung ano man ang ating hiling ay sabihin natin. Tingnan nyo nung talagang naging persistent o makulit ang lalaking bulag na yun ay si Jesus na mismo ang nagsabi doon na kumbaga tinanggal niya lahat ng mga hadlang na yun at pinalapit ang lalaking bulag sa kanya at tinanong, ano ba ang kailangan mo? Ano ba yung ibig mong mangyari? Ganon din siguro na ang Panginoon kapag tayo ay nananalangin, kahit alam na niya yan o kung ano man yan, gusto ng Panginoon na tanungin tayo, ano ba talaga ang gusto mo at nananalangin ka? Hindi lang sapat yung tulungan mo po ako Panginoon dahil may problema ako. Gusto ng Panginoon na marinig talaga natin kung ano ang gusto natin. Dito nga pinakita na ang sabi ng lalaking bulag ay gusto kong makakita. At ang sabi ng Panginoon ay sabi niya, mangyayari ang gusto mo dahil ikaw ay nananalig. Inihingi ng Panginoon na talagang tayo ay manalig sa Kanya. Na kapag humingi tayo dahil alam natin na ipagkakaloob yun ng ating Panginoon. Kasi kung hindi tayo nananalig na ibibigay sa atin yun ng Panginoon, talagang hindi tayo magiging paulit-ulit o hindi tayo magpupumilit o hindi tayo magsisikap na makuha yun. Dahil parang siguro isang beses lang tapos sabihin mo ay wala, hindi naman yata mangyayari to. Kaya hindi tayo nananalangin sa Kanya. Pero the more na nananalangin tayo sa Panginoon at subok ko na rin yan na talagang kung ano yung
yung hinanakit mo o talagang doon ka yung pagnanasa mo or pagnanais mo na makamit yung isang bagay na yon. Kahit ilang anong oras, saang place man yan, lagi mo yang dinadasal sa Panginoon na sana, Panginoon, tuparin mo itong gusto ko. At yung sandali na yan na talagang ramdaman mo sa puso mo na kailangan mo yan, talagang ibibigay din sa iyo ng Panginoon. Dahil subok na rin sa akin yan. Kahit hindi ko man yan sinabi doon, nanalangin ako sa Panginoon na ibigay sa akin at talagang ibinigay din ng Panginoon. At pagkatapos na ibigay ng Panginoon sa atin yan, kailangang talagang magpuri tayo at magpasalamat at magpatotoo din tayo sa Panginoon dahil doon sa kanyang sa pagsagot niya sa ating panalangin. Para sa ganon, ang ibang ang ibang kakilala din natin ay makatagpo sa ating Panginoon. Yun naman po mga kapatid sa araw na ito. Sana ay meron kayo napulot sa ibinahagi ko sa ating mabuting balita sa araw na ito. Pagpalain tayo ng ating poong may kapal. Amen.